Okay, let's dive into this. Welcome sa ating malalimang paghihimay. Alam naman natin na sa bilis ng takbo ng teknolohiya at ekonomiya ngayon, laging mainit na usapan ang crypto, di ba? Lalo na yung banggaan ng mga tradisyonal na decentralized finance or DeFi at itong bagong umuusbong na sistema, ang GNT o Give and Take Project. Ngayon, hihimayin natin ang mga detalye mula mismo sa mga opisyal na dokumento para makita natin kung ano ba talaga ang pinagkaiba ng dalawang mundong ito. Exciting to, kaya tara na! Bale, ito ang magiging flow natin ngayon. Una, titignan natin ang mga limitasyon ng tradisyonal na DeFi. Pangalawa, ang mismong istruktura ng GNT. Tapos, pag-uusapan natin ang kahusayan ng sistema nila, susundan ng potensyal sa paglago ng asset, at syempre, tatapusin natin sa isang mahalagang disclaimer at konklusyon. Unang bahagi, limitasyon ng tradisyonal na DeFi. Bakit nga ba nasasabing isa itong sirang sistema? Let's be real here, halos lahat naman siguro tayo at some point ay nakaranas na ng frustration sa crypto market, tama? Kaya heto ang isang malaking tanong. Bakit nga ba madalas bumagsak sa huli ang mga DeFi projects? Actually, hindi yan dahil sa walang gustong mag-invest eh. Madalas, nasa mismang pundasyon nila ang problema. Isa-isahin natin yung mga fatal flaws na to at titingin natin kung paano to sinusubukang solusyonan ng GNT. Ang unang sakit ng ulo, hyperinflation. Sa typical na DeFi, para lang makapagbigay sila ng malalaking interes o APY, gawa sila ng bagong coins. Print lang ng print, kumbaga. Ang nangyayari tuloy, bumabagsak ang halaga. Ngayon, pansinin niyo ang approach ng GNT. Hindi sila nag-i-issue ng bagong coin pambayad ng interes. Instead, nagbibigay sila ng tinatawag na instructural na karapatan. Ibig sabihin, may karapatan kang makatanggap ng 10% mula sa 2,046 na tao sa ilalim ng matrix mo, na nakakap sa 204.6 times na ROI. Walang hyperinflation dito kasi nakalock yan sa isang tiyak at limitadong math equation. Pangalawang problema, forced lockups. Para iwasan ang tinatawag na bank run, ipapalock ng mga DeFi projects ang assets mo sa isang central server. Medyo nakakakabayon, di ba? Sa GNT, ibang-ibang kwento. 100% ng transaksyon ay peer-to-peer at real-time. Literally, walang coin na tumatagal sa central server kahit isang segundo lang. At dahil hawak ng mga users ang coin sa sarili nilang wallets, nagkakaroon ng voluntaryong supply cliff. Ibig sabihin, pinipili ng mga tao na i-hold ang 60% ng asset nila para sa potential na kita, na siya namang nagpapababa ng supply sa labas kaya napapanatili ang ganda ng presyo. Ikatlo, sino ba madalas yumayaman sa DeFi? Yung mga tinatawag na whales o yung mga may higanteng kapital. Sila ang nakakakuha ng malalaking rewards. Pero ayon sa dokumento ng GNT, meron silang anti-whale mechanism. Hanggang level 5 lang ang pwede mong pasukan gamit ang pera. Paano kung gusto mong mag-level 6 or 7? Well, you can't buy your way in. Kailangan mo yung paghirapan sa pamamagitan ng team leadership. Kailangan mong tulungan ang mga nasa ilalim ng network mo para pare-pareho kayong umangat. Ang ganda ng concept ng mutual growth, di ba? At heto pa, ang isang classic DeFi problem. Kapag sikat na at mataas na ang presyo ng coin, ang mahal-mahal na nitong salihan. Yung mga huling sumali, sila ang lugi o yung tinatawag na last man problem. Ang solusyon daw ng GNT dito ay ang dynamic scaling. Kahit gaano pa lumipad ang presyo ng coin sa market, automatic na mag-a-adjust ang sistema sa dami ng kailangang coin para manatiling abot kaya ang entry price para sa mga bagong papasok. So, the crucial point is, paano ba gumagana tong mekanismo na to? Punta tayo sa ikalawang bahagi, pangunahing istruktura ng GNT o ang mekanika ng aksesibilidad. Para mas magets natin yung dynamic scaling, tingnan natin tong numerong ito. 28,000 Korean won. Sa atin, baka presyo lang yan ng ilang tasa ng kape sa labas, di ba? Imbes na manghihingi ng libu-libong dollar na puhunan para makapagsimula, naka-anchor ang level 1 entry fee ng GNT sa halagang yan. Sobrang baba ng barrier to entry kaya laging bukas ang pinto para sa kahit sinong gustong mag-try. Now, what's really interesting about this slide is kung paano ito gumagana sa likod. Nakatali kasi yan sa isang oracle. Tingnan niyo yung logic. Kapag ang presyo ng coin ay 2.81, kailangan mo ng 10,000 tokens para makasali, which is around 28,000 won. E paano kapag nagdoble ang presyo at naging 5.61, dodoble rin babayaran mo? Hindi.
automatic na kalahati na lang o 5,000 tokens na lang ang kailangan mo. Kaya ang fiat cost, nananatili pa rin sa 28,001. Brilliant, di ba? Tinitiyak nito na may infinite influx ng mga bagong users. Dito na tayo papasok sa ikatlong bahagi, kahusayan ng sistema ng GNT, specifically pagdating sa perpektong transparency. Bukod sa pagiging abot kaya, transparency talaga ang isa sa mga pinagmamalaki dito. Makikita natin na the moment na mag-donate ang isang user, tinitrigger agad yan ng isang BEP20 smart contract. And get this, sa loob lang ng isang segundo, 100% ng pondo ay nahahati at naipapadala agad sa 10 magkakaibang personal wallets. Walang system lockup at pwede mo itong i-verify real-time sa BSC scan. Ganyan kalinaw na walang pondong naiipit sa gitna. Makikita naman natin dito ang 7-step compression strategy nila. Kumbaga, inikli nila ang proseso. Yung level 1 hanggang 5 gumagamit ng 3 multiplier logic, tapos pagdating sa level 6 at 7, nagiging 2 multiplier na lang. Ang bottom line nito, kapag napulo mo yung 2,046 person matrix mo, ang theoretical na kita ay pwedeng pumalo sa 204.6 times o 20,460% ng ipinasok mong donasyon. Mathematically structured siya, kaya lahat pantay-pantay ang opportunity. Pero alam nyo, sa likod ng lahat ng math at numbers na yan, meron itong malalim na filosofiya. Pakinggan nyo tong quote na to mula sa kanila. Ang paglalakbay na ito upang maibalik ang sirang hagdanan ng uring manggagawa ay nagsisimula sa pagbabahagi ng halaga ng isang tasa ng kape na iniinom natin araw-araw. Ang tawag nila dito ay sangseng o mutual growth. Sa panahon ngayon na pati AI at mga robot ay unti-unti nang pinapalitan ng mga trabaho natin, ang layunin daw nito ay ibalik yung nawalang oportunidad para sa mga ordinaryong manggagawa sa pamamagitan ng pagtutulungan. And this brilliantly illustrates kung bakit sobrang exciting ng ika-4 na bahagi natin, pagsabog ng paglago ng asset o ang tinatawag nilang 3,000x na vision. Paano ba nakarating sa 3,000x? Heto ang breakdown ng simulasyon mula sa source materials natin. Kung titingnan natin yung structural na 200x ROI na napag-usapan natin kanina at isasama natin dyan yung potential na pagtaas ng presyo ng coin, let's say, umakyat ang target price ng 15 times dahil sa supply cliff na ginagawa ng community, nagkakaroon ng malupit na multiplier effect. 200 times 15 equals a whopping 3,000x na potential vision. Pero teka lang kailangan nating linawin ng maigi na strictly isa itong oportunidad at mathematical potential at hindi isang absolute guarantee. Let's move on and see how this builds up to our final segment, ikalimang bahagi, disclaimer at konklusyon. Kasi syempre, kailangan nating maging responsable sa anumang impormasyon. Kailangan nating basahin at intindihin to ng mabuti. Disclaimer, ang 204.6x o 20,460% ay isang theoretical at mathematical na maximum limit. Nakabase po ito sa assumption na 100% mapupuno ang isang 10-level matrix, which means 2,046 users. Hindi po ito isang legally guaranteed na financial return. Napakahalagang malinaw sa atin ang pagkakaiba ng isang mathematical possibility sa isang guaranteed na kita. Okay? So, para tapusin ang ating paghihimay, iiwan ko sa inyo ang katanungang ito. Hahakbang ka ba sa hagdanan ng paglago at pagtutulungan? Sa isang mundong madalas tayong maiwan ng mabilis na teknolohiya, nakakatuwang isipin kung paano ang mga inobasyong tulad nitong mga transparent na P2P systems ay maaaring magamit, hindi para lalo tayong isantabi, kundi para bigyan tayo ng kapangyarihan at kalayaan pinansyal. Something to really think about, di ba? Maraming salamat sa pagsama sa napakagandang diskusyong ito at patuloy tayong matuto. Hanggang sa muli!